Kunestyon ni na retired Senior Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at ML Party List Representative Laila De Lima ang desisyon ng SC. Narito ang aking Agenda Weekend Report. Nabigla ang marami ng paboran ng Korte Suprema ang hiling ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang impeachment laban sa kanya dahil labag ito sa one-year ban rule. Pero kung si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, walang nakakagulat sa desisyon dahil umano na bigo ang Korte Suprema na alamin ang kabuuang facts of the case. Anya, walang nilabag na probisyon sa konstitusyon ng Kamara nang pinili nitong i-transmit ng ika-4 na impeachment complaint sa Senado matapos makakuha ng higit 1/3 na endorsement mula sa mga kongresista. Nila starting the adjournment of the House on February 5, 2025, yung one-year ban nag-umpisa na. Yung fourth complaint naman was actually voted upon by the plenary before the adjournment. So, bago nag-umpisa yung one-year ban, nakapasok na yung fourth complaint. So, ang mali nila, akala nila hindi binoto. The House did not act on the fourth complaint. Maging si ML Party List Representative Laila De Lima umalma sa desisyon. Anya, hindi dinismiss ng Kamara ang naunang 3 impeachment complaint laban kay Duterte, taliwas sa naging desisyon ng SC. Hindi rin daw na-violate ang due process sa nangyari dahil hindi ito nakalagay sa konstitusyon. For the proceedings involving the first 3 were not considered initiated precisely because it was archived. They were archived since ang pinili, ang inadopt ng plenary ay yung 1/3, yung endorsed by 1/3. At under the Constitution and even the rules ay hindi kailangan na pasagutin yung impeached official kasi diretso na yan na pinapatransmit. That's under the Constitution itself. Pinapatransmit to the Senate. Bagamat hindi pa raw napag-uusapan ng mga papasok na kasamahan sa Kongreso ang magiging susunod na hakbang, umaasa si De Lima na isang motion for reconsideration ang ihahain ng mababang kapulungan hinggil sa naging desisyon ng Supreme Court. Nakahanda rin naman daw ang grupo ni Carpio na mag-intervene kung kakailanganin. Nagkaroon ng oral argument Dapat may oral argument. Katulad yung sinasabi ni former Chief Justice Panganiban, how will they determine kung ano talaga yung factual issue? Yung what really happened. Yun ang issue Because this case cannot be decided in a vacuum. Dapat the facts are there at saka na-establish yung facts. Sa Lunes, July 28, magbubukas ang ika-20 Kongreso kasabay ng State of the Nation Address ng Pangulo. Aabangan ang magiging hakbang ng Kamara hinggil sa naging desisyon ng SC na ibasura ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo.